So for today, itatakil po natin yung hashtags. Yan. So alam naman ng lahat na kung ano yung gamit ng hashtags, ano? So most of us, ginagamit na po yan ngayon ng maraming tao. So for today, i-discuss po natin yung ano pa ba or ano nga ba yung kahalagahan ng hashtag sa mga pinopost po natin na mga content. Ayan. So, siguro ipakita muna natin yung beginnings ng hashtags, no? According to LifeWire, so yung LifeWire, isa po siyang blog site kung saan unang nagamit pala yung hashtag. Matagal na pala. Tags were first used in 1988 on a platform known as Internet Relay Chat or IRC to group messages, images, content, and video into categories. The purpose is so users can search for hashtag and find content associated with them. Ayan, so matagal na rin palang ginagamit talaga ang hashtags. Doon pa man, na ano na siya, nagamit na siya or ginagamit na siya. So ngayon, mas napalawak na yung purpose o yung paggamit ng hashtag dahil marami na ring mga social media platforms ngayon na lumalabas. Nandiyan ang Facebook, nandiyan ang Twitter, nandiyan ang Instagram, ang TikTok, 'di ba? So marami na siya, marami ng ways para magamit yung hashtag. So in year August 2007, hashtags are first proposed for use on Twitter. Ayan, doon pala nagamit, no, yung kauna-unahang hashtag na ginamit sa Twitter. Then, October 2007, no nagkaroon ng wildfire sa California, gumamit ng hashtag na hashtag San Diego Fire. Ayan, so mas lalong nag-boom yung hashtag kasi from there, maraming gumamit nung hashtag na San Diego Fire. So, maraming nakaalam na mga tao regarding dun sa nangyaring wildfire dun sa California. So, yan, makita po natin yung trend, no? Then, July 2009, Twitter officially embraces the hashtag and automatically linking anything preceded by hashtag. Ayan. Then, on January 2011, Instagram adds hashtag support. Yan. So, palawak na ng palawak. Talagang gamit na yung hashtag. Yan. Then, on January 2011, Audi premieres first Super Bowl commercial with hashtag campaign powered by OfferPop. Yan pala, no? So, pasikat na dito yung paggamit ng hashtag. Then, in spring 2011, Twitter plays a role in a civil unrest of the Arab Spring, hashtag Bahrain. Ayan, gumamit na naman sila ng hashtag. Yan. Then, October 2011, Google Plus begins automatically linking hashtag in post. Ayan. So, from there, gumagamit na rin ng hashtag yung Google para makapag-search bukod dun sa mga engine search na ginagamit po natin sa Google. Ayan. So then on June 2012, Twitter airs its first TV commercial highlighting the hashtags. Ayan. So credit po to the owner, HubSpot. Ayan, dyan po natin kinuha yung itong ating hashtag beginnings na pinapakita po natin. Yan. Then, how Instagram hashtag works? Paano nga ba siya kumikilos or paano nga ba siya ginagamit? Anong purpose ng hashtag na ginagamit natin? Instagram categorizes the content and suggests to its users if things will have a high interest. So, ayan, from there, nagkakaroon ng interest yung mga tao dun sa mga ginagamit nating mga hashtag. So, kung halimbawa, ang hashtag na ginamit natin is wholesale, hashtag wholesale. So, from there, alam ko na yung post mo regarding wholesaling. Parang gano'n. So, kapag nag-search ka ng word na wholesale, lahat ng mga word regarding wholesale ay lalabas dun sa post dun sa Instagram. Yan. So, then next is hashtag help Instagram serve your post to relevant users. Ayan. So, dumadami rin yung nagiging
users natin or dumadami yung mga viewers natin regarding dun sa hashtag na pinupost natin or ginagamit natin. Then hashtag helps people find your content, increasing the likelihood of likes, comments, shares, and saves. Ayan. So, dito, kapag gumagamit pala tayo ng hashtag, nakakatulong rin pala ito sa mga post natin para maka-reach tayo ng mas maraming viewers, mas maraming followers. Ayun. So next, ito pinapakita natin yung top 50 most popular Instagram hashtags in 2023 according to the database based on usage within the later app. Ayan. So, napakarami po palang mga popular na hashtags ni Instagram. Ayan. So, yan. So, at paano nga ba makakuha ng mga high-quality hashtags? So, pwede kang gumamit ng mga tools para magamit mo tuwing nagpo-promote ka ng iyong mga paninda, ng iyong mga market para makakuha ka ng followers. Pwede kang gumamit ng tool na Google Trends, pwede rin Uber Suggest. Yan, dyan kayo makakakuha ng mga high-quality hashtags na ginagamit ng madaming users ng Instagram. Pwede ka rin makakuha ng tools sa Instagram Explore and Instagram Search. Yan. Pwede rin sa later.com, pwede rin sa answerthepublic.com, at pwede rin po sa keywordtool.io. Yan yung dyan yung makakita ka ng mga hashtags na maaaring makatulong sa'yo tuwing nagpo-post ka. Ayan. So, ito naman po, meron din pala, no? Nagbaban rin pala ang Instagram na mga hashtag. So, yan, pinapakita natin yung mga ban na mga hashtag ni Instagram from A to Z. The latest po iyan. So, kailangan yung hashtag na gagamitin pala natin is relevant din dun sa pinupost natin na content or topic para hindi maban yung hashtag na ginagamit natin. Kailangan may kaugnayan palagi yung pinupost natin versus dun sa hashtag na gagamitin natin or ililink natin dun sa post natin. Ayan. So, para maging legit yung post talaga natin at ma-count siya ni Instagram, mas madami siyang ma-reach na mga viewers, followers ni Instagram. Ayan. So, di ba kapag nag-click tayo, kung halimbawa, hashtag wholesale, di ba? Hashtag business. So, yan, from there, nagkakaroon ng relevant yung posting natin, yung image na pinupost natin or content dun sa caption na ginagawa natin at hashtag. Maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo naka-follow po sa ating mga Instagram, Facebook, YouTube, and TikTok accounts, social media accounts, i-follow nyo lamang po kami, Avidson B2B. Then ang ating website ay avidson-business.com.